Kaya may ilang pag-aalala at kritisismo na dito sa loob ng Israel. Yake, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa Abraham Accords? Heto, sumali ang Saudi Arabia sa isang bagong kasunduan sa depensa. Ano kaya ang magiging epekto nito sa Israel? Kaya ang nakikita natin ay isang bagong gitnang silangan, hindi tulad ng dati. Hindi ito ang bagong gitnang silangan na inaasahan ng Israel matapos ang lahat ng digmaan na kanilang isinagawa. At ang nakikita natin ay isang komposisyon na sumasagot sa mga alalahanin ng Estados Unidos dahil hindi na protektahan ng Estados Unidos ang Saudi Arabia. At nakikita natin na ang Saudi Arabia ay gusto. Alam nila na ang banta mula sa mga Iranian ay agarang panganib. Hindi sila maaring lubos na magtiwala sa mga Amerikano na poprotektahan sila. Kaya bumububuo sila ng isang uri ng alyansa. At ito rin ay sagot sa mga Israeli at sa mga pangamba mula sa Israel. Lalo na kapag nakikita natin ng Turkey, pati na rin ng Pakistan, nakikita nila ang napakalaking kakayahan ng mga Israeli. Malaki ang takot nila sa Israel. At sa tingin ko, ito din ay sagot sa mga Israeli. Pero sa huli, mas nakikita ko ito bilang isang economic forum o axis kaysa sa usaping militar. At nabanggit na ni Ariel na inatake na ng mga Houthi ang mga Saudi at wala namang ginawa ang mga Pakistani o mga Turko tungkol doon. Pero iniisip na nila ngayon ang iba't ibang uri ng ruta, mga rutang pang-ekonomiya na iiwas o lilihis. At iniisip din yan ng Turkey. Nandyan ang Syria. Walang duda, nandyan ang Saudi Arabia. Kaya tama ang nabanggit mo, Nicole, ang pagpapalawak ng Abraham Accords. At ito ay nagpapahina, walang duda na nagpapahina sa Abraham Accords. Dahil kapag nakita natin ang paglapit ng Saudi Arabia, pareho sa Turkey at sa Pakistan, nangangahulugan itong hindi maiiwasan. Pagkakaiba o paglayo mula sa Israel. Kaya, Owen, sino ang dapat pagtuunan ng pansin ng Israel na yon? Kung maaring hindi na maging opsyon ang Saudi Arabia, may mga relasyon pa rin na maaring paigtingin ng Israel. At kapag tinitingnan mo ang Saudi Arabia na bumubuo ng ugnayan sa Turkey at Pakistan, mayroon bang alyansa na maaring palakasin ng Israel na yon upang magsilbing kontra-alyansa, kumbaga? Dapat gawin ng Israel ang lahat ng makakaya nito sa lahat ng direksyon sa gitnang silangan upang bumuo ng mga alyansa at relasyon, Nicole. Yan ang naging sagot mula pa nung itinatag ang Estado ng Israel. At yun pa rin ang sagot hanggang ngayon. Saan man may pintong bahagyang bukas, dapat kumatok ang Israel dito, mag-abot ng kamay at subukang bumuo ng mga relasyon. Ang UAE at Bahrain ay malinaw na mga tagumpay. At nakita natin na talagang pumasa ito sa pagsubok ng panahon, kabilang na at lalo na nung digmaan sa Iraq. Tungkol dito, tingnan mo, malinaw na may mga pahiwatig na ginagaya ang NATO sa deklarasyon at sa paraan ng pagsasabi ng pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Pero tingnan mo ang mga pagkakaiba. Ang NATO ay tinatag noong 1900 at 47 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, kasama ang isang napakalakas na bansa, isang umuusbong na superpower, ang Estados Unidos, at isang Europa na halos wasak na. Walang mga pagdududa nun. At sa mahabang kasaysayan ng NATO na 80 taon, kadalasan ay walang mga sitwasyon kung saan ang iba't ibang bansa ay may lubos na magkaibang interes, tama, sa kanilang larangan ng operasyon. Kaya nga ang NATO ay isang alyansa. Muli, sa mahabang kasaysayan ng NATO, makikita natin na may mga problema dito at doon, at tiyak na sa mga nakaraang taon. Pero sa kabuuan ng kasaysayan nito ay gumana, naging epektibo at naging matagumpay. Dito may tatlong bansa na may tatlong magkaibang layunin, lalo na ang Saudi Arabia at Turkey. Bawat isa ay nakikita ang sarili bilang isang regional na kapangyarihan. Siguradong magkakaroon sila ng banggaan sa ilang larangan, lalo na sa gitnang silangan na madalas puno ng mga lugar na hindi matatag. Sa tingin ko, gaya ng sinabi ni Yaki, ito ay isang hangarin at pagpapahayag ng hangarin ng mga bansang ito at ng iba pa na maaaring sumali sa kanila na subukang magtulungan para lutasin ang mga pagkakaiba ng hindi naglalaban-laban gamit ang mga proxy. Maaaring maging maganda ito para sa maraming tao na nakatira sa rehiyong ito, maging mabuti man ito o hindi para sa Israel. Maaari itong maging mabuti sa makataong pananaw kung gagana ito para sa marami sa rehiyon. Pero may mga dahilan ba para pagdudahan na hindi ito magtatagal dahil bawat isa sa mga bansang ito ay may kanya-kanyang ambisyon at layunin na hindi naman laging magtutugma. Tiyak na laging may dapat bantayan dito sa gitnang silangan. Owen Altman, Yaki Dayan, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News Studio.